po sa panahon po ng First World War, Second World War, na-involve po yung Russia, Inglaterra, Francia, and Germany, Amerika. Ito pong apat versus Germany, Amerika, Russia, Inglaterra, Francia versus Germany. First World War and Second World War po yan. Okay? So sa ngayon po, nasa entrance na po tayo ng Third World War. Kaya lang, hindi pa masyadong sumiklab. Pero pagdating po dito sa Pilipinas, kung sasabihin po natin ang Pilipinas ay ma-involve, masama po dyan, mga kapatid, ito po yung programa ng Diyos. Itatayo po yung dibino gobyerno sa Pilipinas kahit po habang nagaganap po yung digmaan sa ibang bansa. Okay? Kaya nga sa Bisaya, pagatukuron ang gingharian sa Dios bisan pa sa mga samok nga panahon. Pagatukuron ang kuta uban sa dalan bisan pa sa masamok na panahon. Sa panahon po ni Daniel, nung propesiya po niya na i-restore po yung Jerusalem, i-restore po yung wall ng Jerusalem, i-restore po yung daanan po ng Jerusalem, that time habang po ay mayroong habang sumisiklab po yung gera. Dahil habang ginagawa po nila ni Nehemiah, nila ni Zerubbabel po yung templo, yung mga wall at saka yung mga daanan, habang nire-restore po nila, nagkamulo po naggera. Okay? Medo-Persia versus Grisya, and Grisya versus Roma, that time World War po yun, habang nire-reconstruct yung Wall of Jerusalem at saka yung kanilang daanan. Okay? Bakit po kinoconstruct po nila yung wall ng Jerusalem habang mayroong gera sa buong mundo? Dahil yun po yung protection nila, yung wall. Kapag matatag kasi yung kanilang wall or kanilang pader, hindi basta-basta makapasok yung mga sundalo, yung mga kaaway. Kagaya po doon sa Jericho, nung yung mga anak ng Diyos, yung mga Israelitas, nung tumawid na po sila sa Jordan River, from wilderness to promised land, nang nakatawid na po sila sa Jordan River, bago sila makapasok doon sa land of promise, kailangan dadaan sila sa wall of Jericho. Matatag yun, matibay po yung wall of Jericho. Hindi basta-basta mapasok yun ng kahit sino mang kaaway. Ganon din po yung doon sa Jerusalem noon. Nang in-restore po nila yung wall of Jerusalem at saka yung kanilang daanan, kailangan matibay po yung kanilang pader para hindi po makapasok yung kanilang mga kaaway. Okay? So habang kinoconstruct nila yon, nagkakaroon po ng World War that time. Medo-Persia versus Greece and Greece versus Roma that time. So ngayon, dito po sa Pilipinas, habang sisiklab po yung sinasabi nilang Third World War, ang dito naman po sa Pilipinas, itatayo po ng Diyos ang kanyang dibino gobyerno. Yung kanyang pamahalaan dito sa Pilipinas, dahil ito po yung proteksyon ng mga anak ng Diyos. Okay? Ito po yung wall of the Philippines. Itong batas ng Diyos. Kung doon sa kanila, literal po na kinoconstruct nila yung kanilang pader, yung kanilang mga daanan, kinoconstruct po nila. Ngayon dito po sa Pilipinas, hindi po wall yung kinoconstruct natin, hindi po literal na pader. Yung ating pader na kinoconstruct ngayon, yung batas ng Diyos, upang yung Diyos, yung ating sandalan, siya po yung ating pader, upang yung mga missiles hindi makapasok sa ating bansa, sa Pilipinas, habang sila doon sa ibang bansa ay naggera. Ganon po, mga kapatid, yung programa ng Diyos dito sa Pilipinas. Kaya huwag po tayong matakot, hindi po tayo matakot. Dahil kapag ma-implement na po yung divine government of the Philippines, yung kamay ng Diyos, yung ating wall, yung kamay po ng Diyos, yung ating shield, na yung mga missiles sa ibang bansa hindi makapasok dito habang sila nagkakaroon ng Third World War. Yan po yung ating wall ngayon, mga kapatid. Yung batas ng Diyos. Yung divino gobyerno ng Diyos. Dahil yan po yung ating proteksyon.
laban po sa iba't ibang bansa na gustong sakupin po itong ating bansang Pilipinas. Ganon po mga kapatid, dahil itong Pilipinas hindi na po papayagan ng Diyos na masakop ng kahit kanino mang bansa, dahil itong Pilipinas, ito po yung reyna sa habagatan na babangon upang hatulan itong mga bansa na mananakop niya noong unang panahon. Hindi na po papayagan ng Diyos na itong bansang Pilipinas ay masasakop pa na kahit kanino mang bansa. Bagkus ito'y tatayo sa ngalan ng Jehovah, sa ngalan po ng DGP. Tatayo itong Pilipinas at ito'y hahatol. Kagaya po sa sinasabi dyan, the Queen of the South. Yung Queen of the South, Pilipinas po yan. Hahatol po yan sa lahat ng bansa na sumakop sa kanya nung unang panahon hanggang ngayon. Dahil maghahari yung programa ng Diyos dito sa Pilipinas. Ganon yung programa natin. Kaya hindi tayo matakot. Yung Third World War na sisiklab, yung sinasabi lang Third World War. Dahil itatayo ang kaharian ng Diyos kahit sa masamok na panahon, kahit sa mabagabag na panahon. Sa Bisaya, manggod, masamok na panahon. Sa Tagalog, mabagabag. Okay? Kahit sa mabagabag na panahon o kapanahunan, itatayo yung divino gobyerno. Dahil kapag ma-implement na po yung divine government sa Pilipinas, at doon po sa ibang bansa, sumiklab na po yung Third World War, yung mga anak ng Diyos doon sa bansa na yan, kukunin po yun at dadalhin dito sa Pilipinas. Dahil itong Pilipinas, ito po yung tahanan sa mga anak ng Diyos. Hindi lamang Pilipino ang maninirahan sa Pilipinas. Pagdating ng araw, pagdating ng panahon, hindi lamang tayo mga Pilipino ang mananahan dito. Ito po yung tirahan ng mga anak ng Diyos. Yung naniniwala sa Diyos na nandito po sa Pilipinas, yung kanang banal na gobyerno, yung mga anak ng Diyos sa ibang bansa na ayaw niyang masakop po doon, masali po sa gera, dadalhin po yan dito sa Pilipinas dahil ito po yung refuge ng mga anak ng Diyos habang doon naggera na po sila mga kapatid. Kaya habang doon sa ibang bansa hindi pa sumiklab yung kaguluhan, itatayo na ng Diyos yung kanyang banal na gobyerno dito sa Pilipinas upang yung kanyang anak, mga anak niya sa iba't ibang bansa na hindi madamay sa mga kaguluhan doon. Yun po yung rapture. I-rapture sila doon, kukunin at dadalhin dito sa Pilipinas. Kaya, sa totoo lang, ang Pilipinas, hindi lamang Pilipino ang maninirahan dito pagdating ng panahon. Pag maitayo na po yung divino gobyerno sa Pilipinas, pag ma-implement na po yung divine government of the Philippines, hindi lamang Pilipino ang maninirahan sa Pilipinas. Dahil ang Pilipinas ay kaharian ng Diyos, tahanan ito ng mga anak ng Diyos, at yung mga iba't ibang bansa, mayroong mga anak ng Diyos na naniniwala sa Kanya dyan, sa mga bansa na yan. At kukunin yun, dadalhin dito sa Pilipinas upang sila'y pagharian ni Kristo dito sa loob ng 1,000 taon. Maghahari kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Basahin nga natin. Revelation chapter 20 verse 6, mga kapatid. Pahayag or Apokalipsis chapter 20 verse 6, mga kapatid. Sinabi rito, mapalad at banal ang malalakip sa unang pagkabuhay na nga maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghahari kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Saan maghahari ang Kristo sa loob ng 1,000 taon? Hindi doon sa kalangitan, hindi doon sa unahan, sa kabituunan. Dito sa lupa, maghahari si Kristo sa loob ng 1,000 taon. At dito po yan mangyayari sa Pilipinas kasama yung mga anak ng Diyos. Kaya yung mga anak ng Diyos sa iba't ibang bansa na hindi madamay sa kaguluhan, dadalhin diyan dito
At dito pagharian yan ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kasama nila habang doon sa ibang bansa nagkakagulo. Kaya sinasabi ko, hindi lamang Pilipino ang titira sa bansang Pilipinas pagdating po ng dibino gobyerno. Mga anak ng Diyos sa ibang bansa, kukunin yun at dadalhin dito upang maghahari sila kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon dito po sa Pilipinas. Kaya nga palagi nating sinisigaw, tapos na po yung programa ng simbahan, tapos na po yung programa ng simbahan, tapos na po yung church era, nandito na po tayo sa millennial reign of Christ dito sa bansang Pilipinas. Kaya yung palagi nating sinisigaw na darating yung totoong hari na ipadala ng Diyos dito sa Pilipinas. Yung totoong hari, hindi pa yan nakoronahan. Hindi pa yan ipinahayag ngayon kung sino po na kaya ang totoong hari. Nandito na po yan sa Pilipinas. Hindi pa lang pinapakilala. Dahil yung kanyang paglabas, tuloy-tuloy na po yan. Makikita po yan ng mga mata. Sa lahat-lahat po ng mga mata sa buong mundo, makikita po nila yung paghahari ng anak ng Diyos, yung Kristo dito sa Pilipinas. Makikita po nila yan sa kanilang mga mata. Kahit sa Jerusalem, kahit sa Israel, makikita ng Israel na yung anak ng Diyos nandito na pala sa Pilipinas, maghahari. Makikita nila yan. Kahit gabi noon, kahit nandoon sila sa loob ng kuweba, makikita nila yung paghahari ng anak ng Diyos dito sa Pilipinas. Dahil mayroon na po tayong satellite, mayroon na po tayong mga gadget, mayroon na po tayong mga cellphone. Halos lahat po ng mga tao sa buong mundo, mayroon na pong gadget. Kapag ma-flash na po sa TV na yung Kristo, maghahari na po sa Pilipinas. Lahat ng mga mata, makakita po yan kahit sa ang sulok sa buong mundo. At yun po yung yayanig sa kanilang isipan, yung gawa ng Diyos, kagilagilalas po sa kanilang mga mata, na dito pala lalabas sa Pilipinas yung totoong hari. Kaya yung totoong hari ngayon sa Pilipinas, hindi pa ipinapakilala. Taliwas sa mga hari at reyna ngayon na nagpakilala na hindi yun sila, yung sugo ng Diyos. Hindi yung reyna, hindi yung hari na nagpakilala ngayon. Hindi sila yung sugo ng Diyos. Hindi pa kinukurunahan yung anak ng Diyos sa Pilipinas. Malapit na. Malapit na po. Kagaya po kay Juan Bautista at kay Jesus. Malapit nang hanapin ni Juan kung sinong katawan na pinasukan ni Kristo sa pamamagitan po ng bautismo sa tubig. Yun po yung paghahanap ni Juan Bautista. Kung sino yung Jesus, kung sino yung Kristo. Kung sinong katawan ang pinasukan ng Emmanuel sa kanyang kapanahonan that time. Kaya hindi alam ni Juan Bautista kung saan at sino. Yung utos sa kanya, kailangan magbautismo siya sa tubig. At kung sinong dadapuan ng Espiritu sa pamamagitan po ng salampati, yun po yung Kristo. Malapit na po yan. Kaya mayroong hahanap po sa hari sa Pilipinas. Kapag mahanap na po niya yung hari na yun, at mai-declare na po, yan po, yayanig na po yan sa buong mundo. Yayanig na po yan sa lahat po ng nagpahari-hari at mga nagparayna-rayna. Kaya walang totoong hari pa ngayon na kinurunahan. Yung lahat ng mga hari at mga reyna ngayon na kinukuruhan na may kanya-kanyang programa, iba't ibang programa ng divine wealth, divine government na kinurunahan na, hindi po yun. Mga ex po yun, mga kapatid. Ex! Na ex na po yun ni Commander X, ni Dr. Mungkado. Hindi sila ang pinili ng Diyos. Darating pa yung totoo na hari na maghahari sa Pilipinas. At kapag mangyayari na yan, habang sumisiklab yung kaguluhan sa ibang bansa, yung hari na yan ang mag-utos ng kanyang mga alagad na kunin ang mga anak ng Diyos sa iba't ibang bansa at dadalhin dito sa Pilipinas. Kaya yung lahat ng mga foreigner na naniniwala sa Diyos na dito sa Pilipinas, yung kanyang welcome. Pero yung mga Pilipino na hindi maniwala na dito sa Pilipinas, yung kaharian ng Diyos, ito po yung sila ang palalayasin sa Pilipinas. Palalayasin. Okay? Basahin nga natin bakit natin sinasabi na palalayasin itong mga Pilipino. Magandang hapon kay Princess
Lo Ampo, magandang hapon. At kay Pastor Rolando Saplahio, magandang hapon. At kay Brother Witik Labtik na nanonood po sa atin ngayon, magandang hapon. Kay Alma Plinios Orag, magandang hapon ma'am. Kay Susan Obanan, magandang hapon po. At kay Junbert Jidak, magandang hapon din. Kay sino pa dito yung mga nanonood na po sa atin na hindi natin. Okay. Hindi kay Witik Labtik, natapos na. Sino pa dito? So, ganun po mga kapatid. Totoo po yun. Mayroong Third World War. At yung sinabi nilang nag-Armageddon War, wala pa. Malayo pa masyado yung Armageddon War. Malayo pa masyado yung Armageddon War. Yung Armageddon War, doon pa yan. Yung malapit na matapos yung 1,000 reign of Christ. Yung malapit na matapos yung kanyang 1,000 reign, yung 1,000 years na kanyang termino, nung malapit na yan mayari, 4 years before matapos yung kanyang paghari, doon sisiklab yung Battle of Armageddon. Okay? So malayo pa masyado. So, nandito tayo ngayon sa kasalukuyan, yung sinasabi nilang Third World War. So, sa DGP, hinihintay po natin yan na mangyayari. Dahil kapag mangyayari na yan, dito sa Pilipinas naman, itatayo ng Diyos yung kanyang kaharian. Dahil ito po yung mahimong dalangpanan sa mga anak sa Diyos, nga gikan sa laing nasod, nga dili maapil sa kana nga gubat. Dalon sila sa Diyos, dinhi sa Pilipinas. Aron dili sila maapil sa gera, dinhi sa Pilipinas, dinhi sila dalon sa Diyos. Katong mga affected dinto sa laing nasod, dalon sila dinhi sa Pilipinas. Pero kining mga Pilipino, nga dili mo tuo nga kining Pilipinas gingharian sa Dios, palayason sa Pilipinas. Basahin nga natin. Baka sabihin nila nagbuot-buot ito si pastor. Okay? Sinabi niya dito. Mateo chapter 8 verse 11. At sinabi ko sa inyo na marami ang magsisipanggaling sa sidlakan at sa kanluran at magsiupong kasama ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob sa kaharian ng langit. Saan yung kaharian ng langit? Pilipinas. Kaya dito po yung kumbira na yan. Kumbira ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. At sinabi niya dito, dapat tuwat ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa kadiliman. Sa labas diyan na nga ang pagtangis at pagpangalit ng mga ngipin. So ganun po mga kapatid. Ang Pilipinas, kaharian ng Diyos. So ang mga Pilipino, automatic na yan, mga anak po yan ng Diyos. Anak po yan ng mga kaharian. Pero itong mga anak ng kaharian ng mga Pilipino, hindi papayag na yung Kristo, yung hinihintay nilang Jesus Christ, itong mga born again, na hindi papayag yung kanilang hinihintay na Jesus Christ dito sa Pilipinas, hindi yun papayag na nandito sa Pilipinas yung kanyang kaharian. At doon po yung kanilang inaasahan na kaharian. Hindi yun papayag. Yun po yung palalayasin. Okay? Yun po yung palalayasin sa Pilipinas. Pero yung mga anak ng Diyos sa ibang bansa na naniniwala na sa Pilipinas po yung kaharian ng Diyos, yun po yung kukunin at dadalhin po dito. Kaya ang Pilipinas, pagdating po ng panahon, tahanan ito ng mga anak ng Diyos mula sa iba't ibang bansa, hindi lamang mga Pilipino. Maraming mga Pilipino din ang palalayasin. Sila po yung ipalit doon sa ibang bansa. Sila po yung ipalit doon sa ibang bansa kung saan galing yung mga anak ng Diyos sa ibang bansa. Itong mga Pilipino na hindi maniniwala, sila din yung ipalit doon dahil hindi sila maniwala. So ganun po mga kapatid yung programa ng Diyos. Kaya sa mga nagtatanong dyan, Pastor, nandito na ba yung totoong hari na pinadala ng Diyos? Yes. Nandito na po sa Pilipinas yung hari, yung Kristo ng Diyos. Dahil kahit kailan, hindi iniwan ni Kristo ang Pilipinas. So yung mga nagtanong kung nandito na ba sa Pilipinas yung Kristo, yes, nandito na sa Pilipinas ang Kristo. At mayroon pang isang supporting tanong nila.
Kung nandito na sa Pilipinas yung Kristo, bakit hindi siya nakita doon sa ulap? Okay? Dahil sinabi nila, siya ay babalik. Totoo po yun. Ayon sa Biblia, yung Jesus Christ, babalik po yun. Yan po yung sinabi ni Pedro, sinabi ni Pablo, na yung nakita niyong pumunta sa langit, yan din yung makikita niyo na babalik dito. So yung inaakala po ng mga Israel at inakala po ng mga Christians, lahat ng believer of Jesus Christ, buong mundo, na yung Kristo na pumunta doon sa langit, kung saan siya galing, doon din siya bababa. Kung doon siya nag-start sa Mount Olive, doon din siya baba sa Olive. Yun po yung focus ng mga Christian ngayon, na doon babalik si Kristo. Pero mga kapatid, sultihan mo, wala ng Kristo ang babalik dito. Lalo na sa Pilipinas. Walang Kristo ang babalik sa Pilipinas. Dahil kahit kailan, hindi tayo iniwan ni Kristo. Kaya walang rason na tayo'y babalikan ni Kristo dahil hindi niya tayo iniwan. Kung mayroong bansa ang naghintay na sila'y babalikan ni Kristo, ang bansang Israel. Dahil sila po yung bansa na iniwan ni Kristo. Sila po yung umaasa na babalikan sila. Pero tayong mga Pilipino, hindi tayo babalikan ni Kristo. Bagkus, nandito na po siya sa Pilipinas. Mula pong umalis siya sa Israel, matagal na po siya nandito sa Pilipinas. Kaya hindi niya tayo babalikan. Bagkus tayo yung kanyang paghaharian. Kung mayroong bansa ang umaasa na sila'y babalikan, ay yung Israel po yun. Pero tayong Pilipino, tayo yung kanyang paghaharian. Kaya walang Kristo ang babalik sa Pilipinas. Dahil matagal na siyang nandito sa Pilipinas. Ang kulang na lang yung kanyang pagpapahayag, yung kanyang pag-upo sa trono bilang hari sa Pilipinas. Yun mga kapatid ang katotohanan. Kaya sa lahat po ng Pilipino, sa lahat po ng mga nagtanong, mga spiritual groups, mga religious groups, mga iba't ibang grupo, mga Rizalian groups, mga PBMA groups na nagtatanong po sa ating programa sa DGP. Ito po yung programa ng DGP. Ang Divino Gobyerno ng Pilipinas. Ito po yung magpapatupad sa kalooban po ng Diyos dito sa Pilipinas. Ito po yung sinabi ni Jesus. Amahan namo nga na sa mga langit, pagadaingon imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Matuman ang pagbuot sa Diyos dinhi sa Pilipinas, maingon sa langit. Ug mo na ipatuman sa Divino Gobyerno. Yan po yung gobyerno. Kaya po ang Pilipinas kaharian ng Diyos. O ang gobyerno, ang sistema sa gobyerno nga naasulod sa gingharian sa Diyos, balaan nga gobyerno. Divino gobyerno, mga kapatid. Kaya kung titingnan po natin ngayon, maraming mga nagsasabi sa DGP, Pastor, bakit mo sinasabi palagi yung batas? Tapos na yung batas, okay? Nandito na po tayo sa grasya. For by grace we are saved. Not by good works, but through faith we are saved. Sinabi ni Pablo, Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang sa 9. Okay? So hindi po tayo. Bakit daw yung DGP ipinapangaral yung batas, tapos na po yung batas. Mga kapatid, tatapatin kita. Yung doktrina na for by grace we are saved, yan po yung doctrine po ng church. Pero itong batas po ng Diyos na ipapatupad sa bansa, ito po yung pinapangaral ni Jesus. Na kung si Jesus po, okay, Brother Iboy, wag mo nang tawag nito. Nag-live ako. Nanonood ka naman ngayon, Brother Iboy Teo, nanonood ka man sa akin, wag ka mo nang tatawag kasi naka-live po ako at alam ko nanonood ka. Okay? So, mamaya, mag-usap tayo mamaya.
Okay, basahin. Sino po yung sinasabi niya na Kristo? Yan po ba ang sinasabi nila na nagdala ng 666 at beast na sinasabi ng mga relihiyon? Pakipaliwanag. Salamat po, Pastor. Okay. Ang 666 kasi, totoo yan. Okay? Totoo yung 666. Ang hindi totoo dyan, yung kanilang paliwanag na masama. Ang 666 ay totoo. Number of the beast. Okay? Pero yung kanilang interpretation ng beast, ang hindi totoo. Yung beast dyan, bansa po yan. Bansa po yan, mga kapatid. Yung beast dyan. Kagaya po doon sa ano ba? Di ba yung beast sa Tagalog is hayop? Hayop. Anong example ng hayop? Baka, leon, karnero, tupa, kambing. So yun po yung mga hayop. Mga hayop po yan, beast po yun sila. Okay? Yung mga kambing, mga tupa. Doon po sa Daniel, kung babasahin mo po yung Daniel, binanggit po doon na yung tupa na kaharian, tupa is hayop yun. Yun po yung kaharian ng Medo-Persia. At yung kambing doon na nagsungay sa karnero, yung kambing doon na mabangis, hindi po yun literal na kambing. Bansa po yun, at yung bansa na yun, Greece. At yung hari nila noon, si Alexander the Great. Okay? So, beast po yun. Mga mananap yun. Karnero, kanding. Pero pagdating dito sa Pilipinas, mapintas nga mananap. Kumbaga, pinakadambuhalang hayop. Hindi po yan tao. Bansa po yan. Dahil yung hayop na yan, yung dambuhalang hayop na yan, may 7 ulo at 10 sungay. Hindi rin yan literal na dambuhalang hayop na mayroong drawing na 10 ulo as 7 ulo at 10 sungay. Hindi po ganon. Walang picture na ganyan. Okay? Bansang Pilipinas po yan. Yung dambuhalang hayop na lumabas po sa dagat. Okay? Ang Pilipinas, lumabas po ito sa tubig. Umahon mula sa tubig po ang Pilipinas. Dahil nung unang panahon, ang Pilipinas ay napalibutan, nasa ilalim po tayo ng yelo, ice. Kaya, nung nag-melt po yung mga yelo, yung ice, dyan po sa Luzon, connecting to China, nung nag-melt po yung ice, saka lumabas po yung mga malaking bundok sa Pilipinas. Lumabas po yung mga malalaking bundok, lumabas po yung mga malalaking ilog, at lumabas po yung karagatan. Yan po yung dambuhalang hayop na lumabas po sa tubig. Kaya yung tanong po ng ating kapatid, na sino ba ang sinasabi niya na Kristo, niyo na Kristo? Yun po ba ay yung sinasabi na nagdala ng correct? Yung Kristo ng Pilipinas, yun po yung nagdadala